natin pong tatalakayin itong napakagandang paksa, mga kapatid, na mga argumento ng mga kapatid o mga kaibigan nating Iglesia ni Cristo patungkol sa pagka-Diyos ni Cristo. Ayan, mga minamahal na mga kapatid, no? Patungkol sa pagka-Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. Sapagkat meron po silang paniniwala na ganito ayon po sa kanilang website, sa kanila pong official website sa internet, ito ang ating mababasa. Ang wika dyan, mga kapatid, the Iglesia ni Cristo believes in Jesus Christ as the Son of God. Ano ang paniniwala ng Iglesia ni Cristo? Son of God. God made Him Lord and Savior. And then, He is the only mediator of man to God. Sa baba, mga kapatid, may nakasulat na ganito. But Jesus Christ is holy and a very special man, but not God. Ayan, yan ang nakasulat, mga kapatid. Kung ating titingnan, sa kanilang paniniwalaan niya, ang sabi nila, ang Iglesia ni Cristo ay sumasampalataya na si Jesucristo ay anak ng Diyos. Ginawa siya ng Diyos na Panginoon at tagapagligtas. Siya lamang ang tanging tagapamagitan ng tao sa Diyos. And then sa last part, si Jesucristo ay banal at napaka-espesyal na tao. Ngunit hindi Diyos, mga kapatid. Ayan. Yun ang kanila pong paniniwala at yung kanilang tinitindigan, yun ang kanila pong sinasampalatayan at tinanggap, mga kapatid. No? Paniniwala nila, isang banal at espesyal na tao, pero hindi Diyos, mga kapatid. Ulitin natin, ayon sa INC, si Jesus ay tao at hindi Diyos. Dahil, marami tayong aalamin, mga kapatid, no? Marami tayong aalamin ng mga argumento nila na atin pong inilagay rito, mga kapatid. Ating aalamin ito para hindi tayo malito, hindi tayo ma-deceive, hindi tayo basta-basta malinglabas sa Bisaya pa, mga kapatid. At least, maging aware tayo, mga minamahal na mga kapatid. Ito po isang request din ng ating mga kapatid. So, lagyan natin kaagad ng unang argumento, mga kapatid, no? Ang sabi diyan, si Jesus ay tao ayon sa Juan 8:40. Ito po yung kanilang mga mga kapatid, kanilang stand. Datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Ito ang kadugtong. Ang Diyos ay hindi tao. Kaya ang kanilang argumento, si Jesus ay tao, ang Diyos ay hindi tao ayon sa Oseas 11:19. Ang nakasulat ay ganito, hindi ko isasagawa ang kabangisan ng aking galit. Hindi ako babalik upang ipahamak ang Ephraim, sapagkat ako'y Diyos at hindi tao, ang banal sa gitna mo, at hindi ako paruroon na may galit. Ayan. Dito, mga kapatid, bakit ang argumento nila ay una o kanilang paglalahad, ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos? Dahil una, ang wika nila, ang Hesus o ang Panginoong Hesus ay tao. Ayon sa pagkabanggit sa Juan 8:40 na sinabi pa ng ating Panginoong Hesus, at ayon sa kwento ni Juan, datapwat ngayon pinagsisikapan ninyo akong patayin. Yun ang wika ni Kristo na sinulat ni Juan, na taong sa inyo nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ito'y hindi ginawa ni Abraham. Anuad niya? Ito yung paliwanag nila. Ang sabi ni Jesus, ako'y tao, sa makatuwid, hindi Diyos. Yun ang kanilang argumento, mga kapatid. Ngayon, bakit ganun ang argumento nila? Sapagkat dito sa 11:9 ng Oseas, ang sabi dito, ako'y Diyos at hindi tao. So ang konklusyon nila, mga kapatid, kung bakit hindi Diyos ang ating Panginoong Jesucristo sa kanilang paniniwala, sapagkat ang Diyos anya ay hindi tao. Ang ating Panginoong Hesus ay tao. Sa makatuwid, hindi siya Diyos. Yun kaagad, mga kapatid, ang kanilang tinatawag nating argumento, mga minamahal na mga kapatid. Una, bibigyan natin ng pansin, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist
ay meron pong number 1 na sagot, ang Seventh-day Adventist ay sumasampalataya na si Jesus ay tao. So walang problema doon sa kanilang paliwanag na ang Panginoong Jesus ay tao. Bakit? Sapagkat tayong mga Seventh-day Adventist ay tinatanggap naman natin ang Panginoong Jesus ay tao. Bakit tao? Sapagkat siya ay nagkatawang tao, mga kapatid. Ano po? Kaya walang problema sa atin, no need to explain kung ang Panginoong Jesus ay tao o ipaglalahad nila. Sapagkat ang Panginoong Jesus ay tao at tanggap natin na He is 100% man o human, mga kapatid. Number 2, ang Seventh-day Adventist ay sumasampalataya na si Jesus ay Diyos. Ayan, mga kapatid. Dito na nagkaroon ng problema. Pagdating sa paniniwala, ang mga kapatid nating INC naniniwala na ang ating Panginoong Hesus ay tao. Tayo rin naman naniniwala ang ating Panginoong Hesus ay tao. Pero hindi tao lang, mga kapatid. Ngayon, sa ating paniniwala na ayon din sa Biblia na tayo yung mga Seventh-day Adventist na membro, sumasampalataya na si Jesus ay Diyos. Dito nagkaroon ng problema sapagkat sa pagkatao, hindi tayo tutol, mga kapatid, sapagkat tanggap naman natin ang Panginoong Hesus ay tao. Pero pagdating sa number 2, dito na nagkaroon ng problema. Bakit? Naniniwala tayong si Jesus ay Diyos. Sila hindi naniniwala na si Jesus ay Diyos. At number 3, mga kapatid, ang Seventh-day Adventist ay tutol sa paniniwalang si Jesus ay hindi Diyos, mga kapatid. Ano ang sabi diyan? Tutol. Pag sinabing tutol, hindi tayo sang-ayon na merong katuruan ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos. Abay, bakit? Sapagkat ang Biblia ay nagtuturo ng maraming talata, maraming tinatawag nating concept at prinsipyo na ang ating Panginoong Hesus ay Diyos, ang ating Panginoong Hesus ay tao. Mas madaling tanggapin yung itinuturo o nakasulat sa Biblia kaysa hindi nakasulat. Bakit? Una, yung pong ating paniniwala o pananampalataya na ang Panginoong Hesus ay tao, nakasulat ba sa Biblia? Opo. Yung bang ang paniniwala natin sa Hesus ay Diyos, nakasulat din ba sa Biblia? Opo, nakasulat din. Mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, kung nakasulat, mas madaling tanggapin. Yung pangatlo, na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, nakasulat ba sa Biblia? Hindi nakasulat, mga kapatid. Bakit? Sapagkat it is only their conclusion na ang ating Panginoong Hesus ay hindi Diyos, conclusion ng ating mga kaibayo sa pananampalataya, lalo na sa mga kapatid natin na INC, mga kapatid. Bakit? Sapagkat pagka sila'y nagpapaliwanag sa 1:8:40 nung sabihin ng ating Panginoong Hesukristo, na taong sa inyo'y nagsasaysay ng katotohanan na aking narinig sa Diyos. Ang sabi nila, sa makatuwid, nung sabihin ni Jesus na si tao sa makatuwid, hindi siya Diyos. Ay walang ganon. Walang ganon, mga kapatid. Walang talata, hindi isang talata sa Biblia. Sa tagal-tagal kong pagbabasa ng Biblia, wala akong nabasa na ang Panginoong Hesus ay hindi Diyos, mga kapatid. Ibalik natin yung argumento nila, no? At least masundan ng ating mga tagasbay. Nandyan po yung argumento na Juan 8:40, andyan din po yung Oseas 11:9, na nagpapakita, kaya nga hindi Diyos, anya, dahil sinabi ng Diyos, ako'y hindi tao. Sabi ng Diyos, anya, ako'y Diyos at hindi tao. Ngayon, dahil sa kanilang paniniwala, mga kapatid, mayroong kagad siyang konklusyon. Ang talata, tama na ang Diyos ay hindi tao. Pero, huwag nating limitahan ang kapangyarihan ng Diyos because God is all-powerful. Ang Diyos ay makapangyarihan sa lahat. At nung sabihin ng Diyos, ako ay hindi tao, hindi naman sinabi ng Diyos, mga kapatid, na hindi ko kayang maging tao. Ayan. Hindi naman sinabi ng Diyos na wala akong kapangyarihan na maging tao. Ang Diyos, of course, hindi tao. Pero hindi naman niya sinabi na hindi ako pwede maging tao. Or wala akong kapangyarihang maging tao. Doon pa nga lang sa Genesis, mga kapatid, yung pong mga anghel na nakisama kay Lot na nag-anyon tao, kaya nga ng anghel, Diyos pa kaya, mga kapatid. Okay? Ngayon, dito po sa talata, tingnan nga natin kung di ba merong Diyos sa Biblia na nahayag sa laman? Sinong Diyos yon, mga kapatid? No? Sinong Diyos yon? Sapagkat ang Seventh-day Adventist naniniwala na meron tayong iisang Diyos. Ilang Diyos, mga kapatid? Isa.
Ilang persona yung isang Diyos. Merong Ama, merong Anak, at merong Espiritu Santo. Yan ba'y nakasulat sa Biblia? Meron. May Ama, may Anak, at may Espiritu Santo. Ilang Diyos? Isang Diyos, mga kapatid. At yan yung Shema ng Israel. Siguro sa mga susunod nating mga gabi, pag natapos natin tong series na ito, tatalakayin natin yung Trinity, mga kapatid. Okay? Dito po sa 1 Timoteo Kapitulo 3, versikulo 16, dito po natin may mababasang ganito. Nahayag ito na may katiyakan, ang hiwaga ng pagka makadiyos ay dakila. At ang sabi diyan, nahayag sa laman ang Diyos. Inihayag ng Espiritu na siya'y matuwid. Nakita siya ng mga anghel. Ipinangaral siya sa mga hintil. Sinampalatayanan siya ng sanlibutan. Tinanggap siya sa kaluwalhatian. O dito mga minamahal na mga kapatid, ipinakikita merong Diyos na nahayag sa laman. Kung ang Diyos ay, mga kapatid, ay may limitation, dapat hindi niya kayang ganito. Wala. Ang Diyos makapangyarihan sa lahat, mga kapatid. Una, gusto nating sabihin, ang pagiging tao ng ating Panginoong Jesucristo, tanggap natin. There's nothing problem. There's no problem on that belief, mga kapatid. Pero yung pagka-Diyos ng ating Panginoong Jesucristo, pag hindi mo tinanggap, mukhang may problema yung iyong doktrina. May problema yung iyong paniniwala. Bakit? Sapagkat kung ating babasahin yung ganun ding talata sa King James Version, mga kapatid, meron tayong ganitong mababasa. O pakinggan natin, ha? Sabi diyan, and without controversy, great is the mystery of godliness. God was manifest in the flesh, justified in the spirit, seen by angels, preached unto the Gentiles, believed on into the world, or in the world, received up into glory, mga minamahal na mga kapatid. Dito, nakita natin mga kapatid na ang sabi dito, God was manifest in the flesh. Sino itong Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid? Ayon po sa ibang version ng Bible, Christ was manifest in the flesh, mga kapatid, o in the flesh, mga minamahal na mga kapatid. So, merong Diyos na nagkatawang tao, mga kapatid. At yung nagkatawang tao, mababasa natin yan dito sa Juan Kapitulo 1, versikulo 14, sa ang salita ng Diyos. Pakinggan natin, mga kapatid. Juan 1:14. Ang wika po ay ganito. Nagkatawang tao ang salita at nanahang kasama natin. Namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian, ang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Ang salitang ito ay puspos ng biyaya at katotohanan. Dito po mga kapatid sa ang salita ng Diyos na version ay merong nagkatawang tao na salita. At kung ating titingnan sa context sa John 1:1, ang salita ay kasama ng Diyos at ang salita ay Diyos. At yung salita na Diyos ay nagkatawang tao. At ang sabi rito, namasdan namin ang kanyang kaluwalhatian ng bugtong na anak ng Ama. Hindi bagay iyon ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid? Hindi bagay iyon ang ating Panginoong Jesucristo? Dito, makikita natin, mga kapatid, na hindi nangangahulugan na ang Diyos ay hindi tao, hindi na kayang magkatawan tao, mga kapatid. Ayon po sa The Living Bible, John 1:14, ganito pa rin ang ating mababasa. Ang sabi diyan, and Christ became a human being and lived here on earth among us and was full of loving forgiveness and truth. And some of us have seen His glory, the glory of the only Son of the Heavenly Father. Mga kapatid, nakita ninyo, sino yung naging tao? Ang sabi sa The Living Bible, Christ became a human being. Mga minamahal na mga kapatid. So dito yung pinakikita po na although ang ating Panginoong Yesus ay sinabi niya, ako'y tao, hindi talaga siyang galing sa pagkatao, mga kapatid. Mamaya malaman pa natin yan sa ating malalim at malawak na pag-aaral, mga kapatid. Siya ay tao dahil nagkatawang tao siya, mga kapatid. O tama yung sinabi ni Kristo na sinabi niya,
ako'y taong nagsasaysay sa inyo ng katotohanan ng narinig ko sa Diyos. He was referring to the Father, mga minamahal na mga kapatid. So tama yung sinabi ni Kristo. Mas hindi natin paniniwalaan kung sabihin ni Kristo, ako'y hayop, ay mali. Tao na siya, alangan pa sabihin niyang hayop, mga kapatid. Okay? So tama yun, walang problema doon. At hindi ko mo, tao ang ating Panginoong Yesus, ay hindi na siya Diyos. Bakit? Sapagkat yung kanyang pinanggalingan, mga kapatid, no? Before siya nagkatawang tao, ay Diyos ang ating Panginoong Jesucristo. And the fullness of Godhead was dwelt in Him bodily, mga kapatid. Kaya nga, ang sabi ng ating Panginoong Jesucristo, ang nakita sa akin, nakita sa Ama. Dahil yung karakter ng pagka-Diyos nasa Kanya, nakikita sa Kanya, mga kapatid ko. Kaya nga, napansin ba ninyo na yung ginamit nila na sinabi ng ating Panginoong Yesus na ako'y tao? Pinuputol. Yung context nun, mga kapatid, kung itutuloy lang natin, di ba, verse 40 sa kanila, pagdating sa medyo dulo-dulo, 56 at 58, merong sinabi ang ating Panginoong Jesucristo, pakinggan ninyo. Ang wika niya, ganito. Ang ama ninyong si Abraham ay nagalak dahil makikita niya ang araw ko. Nakita niya ito at siya'y nagalak. Verse 57. Sinabi ng mga Hudyo sa kanya, wala ka pang 50 taon. Nakita mo na si Abraham? Ang sagot ni Kristo. Sinabi ni Jesus sa kanila, katotohanan ang sinasabi ko sa inyo, wala pa man si Abraham, ako na nga, mga kapatid. Dito pinakikita at pinaliliwanag, mga kapatid ko, na pinakikita ng ating Panginoong Jesucristo. He was existed. No? Nag-exist na siya bago pa man si Abraham. At kaya pala merong Yahweh na nakita si Abraham sa 17:1 at 18:1 ng Genesis. Sinong Diyos yung nakausap ni Abraham? Hindi ba ang Diyos ng paniniwala ng ating kaibigan sa pananampalataya, ang Ama, hindi nakikita? Bakit may Diyos na nakita sa Genesis si Abraham? Sinong Diyos yun? Ang sabi ng ating Panginoong Jesus, nagalak ang inyong amang si Abraham na makita ang aking araw at nakita niya at nagalak siya. Nagtaka yung inyong mga Hudyo. Ay, paano nakita mo si Abraham? Wala ka pa namang 50 years. Di ba? Wala ka pa 50 taon, nakita mo na si Abraham. Ang sabi ni Jesus, katotohanan ang sinabi ko sa inyo, hindi pa man ipinanganak si Abraham, ako'y ako nga, ako'y ako na. Ibig sabihin, I am the unchangeable God. Ako yung Diyos na hindi nagbabago. Ako yung Diyos noon, ngayon at magpakailanman. At yan ang description ni Apostol Pablo sa Hebreo 13:8, mga kapatid. Si Jesus Christ, siyang kahapon, ngayon, at magpakailanman, mga minamahal na mga kapatid. So, hindi pumasa yung paniniwala nila na ang Diyos ay hindi tao. Tama. Pero hindi sinabi na hindi niya kaya magkatawan tao. Okay? At wala tayong tutol ng Panginoong Hesus ay tao. Dahil siya nagkatawang tao ayon sa ating pinag-aaralan at binasa mga talata na napakaliwanag naman, mga kapatid. At alam nyo ba, yung mga version na ginagamit natin dito, kung kayo nanonood ng program nila, kung nakapanood kayo noon, maging sa ngayon ay nandun din ito mga version na ginagamit nila. Kaya lang, pagka medyo hindi sang-ayon sa kanila, hindi na ginagamit, hindi sang-ayon sa kanila mga kapatid. Di ba? So, next na argument, mga kapatid, number 2 na argumento. Ang ikalawang argumento nila, mga kapatid, ang Diyos ay walang pasimula. Ayan. So, ang Diyos niya ay walang pasimula. Ang problema, pagdating kay Jesus, merong pasimula. Ayan. Yan ang kanila pong argumento, mga kapatid. Ayon sa Salmo o mga awit 90 verse 2, ang sabi dyan, bago nalabas ang mga bundok o bago mo nilikha ang lupa at ang sanglibutan, mula nga ng walang pasimula hanggang sa walang hanggan, ikaw ay Diyos. So dito ay kanila kagad ikinukonclude, ang Diyos ay walang pasimula. So therefore, hindi Diyos si Jesus dahil meron siyang pasimula. Di ba? Ganon kaagad yung kanilang arguments, mga minamahal na mga kapatid. At yung basis nila na si Jesus ay may pasimula, John 8:42. Ito ang sabi. Sinabi sa kanila ni Jesus, kung ang Diyos ang inyong ama, ay
ay inyong iibigin ako, sapagkat ako'y nagmula at nanggaling sa Diyos. Sapagkat hindi ako naparito sa aking sarili, kundi sinugo niya ako. Ayan. Dito sa talatang ito, mga kapatid, ay kanilang pinatutunayan o ipinakikita sa kanilang paniniwala na ang Panginoong Hesus ay may pasimula. Wala akong nakita dito sa talata na sinabi ni Hesus, ako'y merong pasimula. Wala. Walang ganon, mga kapatid. Ang nakalagay sa talata, mga kapatid, siya'y nanggaling sa Diyos. Tama naman, walang tutol tayo doon. Bakit? Kasi kung sabihin ng Panginoong Hesus na ako'y galing kay Satanas, walang tatanggap sa Kanya, mga kapatid. Di ba? Walang tatanggap sa Kanya. Kahit sino naman, halimbawa, may pupunta sa inyo, sasabihin, ako po ay galing kay Satanas, papasukin niyo ako. Ay, di ba kayo lalong matatakot at magtatagot, magsasara ng pinto yung tao? Dito sa ating Panginoong Jesucristo, nangangahulugan lamang na pinakikita na siya'y isinugo ng Ama, mga kapatid. Isinugo, kaya nga galing, isinugo siya, mga kapatid. Ano po? So dito pinakikita na walang patunay sa kanilang bersikulo na ang Panginoong Yesus ay may pasimula, mga kapatid. Pinakikita lamang ng ating Panginoong Yesus na ibigin ninyo ako kung ang Diyos ang inyong Ama, yung Father. Ibigin ninyo ako dahil ako'y nanggaling sa Diyos. Pinakikita niya na galing siya sa Diyos, mga kapatid. Kung galing siya kay Satanas, malaking problema yon. Malaking problema, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, ang ating Panginoong Yesus ba ay nilikha ba siya o may pasimula ba siya? Tingnan nyo kung anong description sa kanya ng Propeta Micah sa 5:2. Ito ang ating mababasa. Ang wika dyan, mga minamahal na mga kapatid, ang wika dyan ay, ngunit ikaw, Bethlehem Ephrata, na maliit upang lumagay sa libo-libo ng Huda. Mula sa iyo ay lalabas sa akin ang isa na magpupuno sa Israel, na ang pinagbuhatan niya ay mula ng una. Mula ng walang hanggan. Ayan. Dito sa talatang ito, mga minamahal na mga kapatid, dito sa talatang ito ay mula sa walang hanggan ang sabi. Yun ang niyang magpupuno o magiging leader ng Israel ay yung kanyang pinagbuhatan ay mula sa walang hanggan. Ulam, mga kapatid. Hindi ulam na kapartner ng kanin, ha. Yung walang hanggan dyan ay olam sa Hebro, mga kapatid. Ibig sabihin, from eternity, mga kapatid. Wala talaga siyang pinagmulan. From eternity, mga minamahal na mga kapatid. So therefore, kung ang Father ay walang pasimula, ang anak wala din pasimula. Pareho silang Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Ngayon, sasabihin nila, di ba ang Panginoong Yesus ay may pasimula? Wala siyang pasimula. Ang description sa talata, sa pasimula, kasama na siya ng Diyos, referring to the Father. Pakinggan ninyo, dito sa Juan, Kapitulo 1, ang mga versikulo 1 hanggang 3 sa salita ng buhay. Narito ang ating mababasa. Sabi diyan, sa pasimula pa'y naroon na si Kristong salita. Si kasama ng Diyos at siya ay Diyos. Sa pasimula pa man, ay kasama na siya ng Diyos. Sa pamamagitan niya, nilalang ang lahat ng bagay. Kung wala siya, ay wala sanang nalalang na anuman. Ayan. Dito sa ang salita ng buhay, mga kapatid, ang sabi dito, sa pasimula, hindi sinabing si Kristo ay may pasimula. Ang sabi dito, sa pasimula, naroon na si Kristong salita, kasama ng Diyos, referring to the Father. At siya ay Diyos. Ay ito, bakit hindi matanggap ng ating mga kaibayo sa pananampalataya ang maliwanag na sinasabi ng Biblia na siya ay Diyos, si Jesus ay Diyos, mga minamahal na mga kapatid. Sasabihin nila, idadlawanaan niya ang Diyos kung ang Ama ay Diyos, ang anak ay Diyos. Hindi. Magiging dalawa ang Diyos kung ang Ama ang Diyos, si Jesus ang Diyos, o di dalawa ang Diyos. Pero kung si Jesus ay Diyos, ang Ama ay Diyos, ilan ang Diyos? Isa. Ilang persona? Ama
Anak at Espiritu Santo. Parang tayo mga tao, mga kapatid. Ang tayo mga tao ay iisa ang likas natin, no? Ang likas ng Ama, Anak at Espiritu Santo ay Diyos, makapangyarihan sa lahat. Ang likas naman natin ay mankind o human being, tao ang likas natin. Pero maraming persona tayo, mga kapatid, no? Iba't ibang persona, mga kapatid, no? So isang tao ang likas, iba't ibang persona, mga kapatid. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, kasama siya ng Diyos, walang iba, yung Ama, yung Tontion, mga kapatid. Ang Ama, ang kasama niya sa pasimula. At ang sabi ng talata, mga kapatid, sabi ng talata, through Him, all things were created, mga kapatid. Sa pamamagitan niya, lahat ng bagay ay nalikha at nothing exists na hindi niya create, mga kapatid. Therefore, ang ating Panginoong Hesus nagpapatunay nga na siya ay Diyos, sapagkat walang Diyos o walang tao na makapaglikha ng mga bagay na ito gaya ng paglikha ng ating Panginoong Hesus. At ayon sa kay Apostol Juan, sapagkat si John, mga kapatid, the beloved, the apostle, ay ang focus ng kanyang writing sa gospel niya, it's about the divinity of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. No? Napansin nyo, his gospel is unique, so unique among the three, mga kapatid. Bakit? Kasi ang focus niya is the divinity of our Lord Jesus Christ, mga kapatid. No? Dito tayo sa argument number 3. No? Hanggang number 5 lang ito. Ang Diyos ay walang kamatayan. No? Ang kanilang argumento, hindi Diyos ang ating Panginoong Hesus dahil ang tunay na Diyos ay walang kamatayan. Ayon po sa talatang kanilang binabasa o kanila pong tinatawag nating binabasihan ay sa unang Timoteo 1:17. Ito ang mababasa natin. Ngayon sa haring walang hanggan, walang kamatayan, di nakikita sa iisang Diyos ay ang kapurihan at kaluwalhatian magpakailanman siya nawa. Ayan. So ito ang kanilang basis na hindi tunay na Diyos ang Panginoong Hesus dahil ang tunay na Diyos walang kamatayan. Si Jesus namatay. O yun. So hindi tunay na Diyos si Jesus kasi namatay siya. O pakinggan niyo yung sinabi nila. Dito sa Juan 19:30 at 33. Sabi diyan, Juan Kapitulo 19, versikulo 30 at 33. Nang matanggap nga ni Jesus ang suka, ay sinabi niya, naganap na at iniyukayok ang kanyang ulo at nalagot ang kanyang hininga. Verse 33, ngunit nang magsiparoon sila kay Jesus at makitang siya'y patay na, ay hindi na nila inumog ang kanyang mga hita, mga kapatid. So, ang kanilang paniniwala, hindi tunay na Diyos ang Panginoong Hesukristo. Dahil kung siya tunay na Diyos, hindi sana siya mamatay. Di ba? Namatay siya. Ang Diyos walang kamatayan. Therefore, hindi siya tunay na Diyos. Maling-mali na argumento. Bakit? Mga kapatid, tama naman na ang Diyos walang kamatayan. Pero maling argumento na hindi tunay na Diyos ang Panginoong Hesus dahil namatay. Mga kapatid, ating napag-aralan nga, namatay ang ating Panginoong Hesus, di ba, noong mga ilang buwan na nagdaan, dahil sa isang napakagandang purpose, no? Hindi ko mo, mga kapatid, ay ang ating Panginoong Hesus, ginawa niya yung kanyang function nung magkatawang tao siya para mamatay sa ating part, ay hindi na siya Diyos, mga kapatid. Ang namatay kay Kristo, hindi yung kanyang pagka-Diyos, kundi yung kanyang katawang tao, mga kapatid. Yung kanyang katawang tao, mga kapatid ko. Ngayon, kung ating titingnan, kung ang Panginoong Hesus hindi namatay, wala tayong kaligtasan. Kung ang ating Panginoong Hesus hindi namatay, wala tayong katubusan, mga minamahal ng mga kapatid ko. Okay? Dahil tangi ang kamatayan ng ating Panginoong Hesus ang nagbalik sa atin, ang nagbigay sa atin ng pag-asa, ang nag-restore sa ating nawalat na sirang relasyon sa Ama, mga minamahal na mga kapatid. Imbis na magpasalamat tayo na namatay ang ating Panginoong Hesukristo para sa atin. Dahil kung hindi siya namatay, wala tayong katubusan, mga minamahal na mga kapatid. Kaya nalulungkot ako
kung ganun ang argumento, mga kapatid, na hindi Diyos si Kristo dahil siya namatay, you should be thankful na namatay si Jesus. Dahil kung hindi siya namatay, mga kapatid, wala tayong pag-asa, mga kapatid. Wala tayong pag-asa. Nung pumunta kami ng Nueva Vizcaya, yung pong kapatid, kamag-anak ng at may-ari po nitong kwarto na ating ginagamit, diakono ng INC. Ngayon, ang sabi niya, tanong siya sa akin, kung Diyos Jesus, bakit siya namatay? Sabi ko, Brad, ang namatay sa kanya, hindi yung pagka-Diyos, dahil ang Diyos hindi na mamatay. Yung kanyang pagkatao, dahil nagkatawang tao siya. Ngayon, kung atin pong susuriin, magpasalamat tayo na ang Panginoong Yesus ay namatay sa ating side. Dahil kung hindi namatay, wala tayong kaligtasan, Brad. Ganun ba yun? Oo, ganun yun. No? Ganun yun, mga kapatid. No? So, ang sabi dito sa atin pong napakagandang prophecy patungkol sa ating Panginoong Jesucristo. Pag muni-munihan nyo ito, mga kapatid, Isaiah Kapitulo 53, versikulo 4 hanggang 6, meron tayong ganito mababasa. Tingnan ninyo. Tunay na kanyang pinasan ang ating mga karamdaman. Parang maliit, no? At dinala ang ating mga kalungkutan, gayon may ating itinuring siya na hinampas, sinakta ng Diyos at pinahirapan. Ngunit siya'y nasugatan dahil sa ating pagsuway. Siya'y binugbog dahil sa ating mga kasamaan. Pinataw sa kanya ang parusa para sa ating kapayapaan. At sa pamamagitan ng kanyang mga latay ay gumaling tayo. Sa 6, tayong lahat ay gaya ng mga tupang naligaw. Bawat isa sa atin ay lumihis sa kanyang sariling daan. At ipinasan sa kanya ng Panginoon ang lahat nating kasamaan, mga kapatid. Nakita ninyo ang kasalanan ng sanlibutan. Ipinasan sa kanyang balikat sa ating Panginoong Yesus. Namatay siya dahil sa ating kasalanan. Ngayon, hindi mo siya sasampalatayanan? Mga kapatid, hindi naman pwede na yung Diyos ay mamatay para sa atin, hindi pwede rin. Hindi rin pwede ang Diyos bababa sa atin dahil mamamatay tayo sa liwanag ng kanyang kaluwalhatian. Kaya nga, nagkatawang tao ang ating Panginoong Jesucristo. O pakinggan ninyo, ha, mga kapatid. Nung pumasok si Kristo sa sanlibutan, mga kapatid, hindi siya pumunta rito na dala yung liwanag ng kanyang pagka-Diyos. Merong katawang inihanda sa kanya, pakinggan nyo. Hebreo Kapitulo 10, versikulo 5 hanggang 6. Ito ang ating mababasa. Sabi diyan, kaya't pagdating ni Kristo sa sanlibutan, ay sinabi niya, hindi mo nais ang alay at handog. Ngunit, ipinaghanda mo ako ng isang katawan sa mga handog na sinunog o sinusunog at sa mga handog para sa mga makasalanan ay hindi ka nalugod. Ayan. Kung ating titingnan, mga kapatid, nung pumasok si Kristo sa sanlibutan, ang sabi niya, alay at handog hindi mo nais. Ngunit ipinaghanda mo ako ng katawan. Nakita niyo, mga kapatid, dahil yung mga tao nung araw, naghahandog sila ng mga hayop na walang kapintasan para sa kapatawaran ng kanilang kasalanan. At maging yung mga pari, mga kapatid. Kaya nga dito sa verse 11 hanggang 12, meron tayong ganitong mababasa. Sabi diyan, at bawat pari ay tumatayo araw-araw na naglilingkod at paulit-ulit na nag-aalay ng gayunding mga handog na kailanman ay hindi nakapag-aalis ng mga kasalanan. Verse 12, ngunit nang makapaghandog si Kristo ng isa lamang alay para sa mga makasalanan, para sa lahat ng panahon, siya'y umupo sa kanan ng Diyos, mga kapatid. Bakit natin binigyan pansin ito? Binigyan ko itong pansin, mga kapatid, sapagkat ang paniniwala na hindi Diyos Jesus dahil namatay. Bakit hindi natin bibigyan ng importansya yung pagkamatay ng ating Panginoong Yesus sa laman na kung saan nagbigay sa atin ng katubusan at kaligtasan, mga kapatid? Di ba ga? Kaya nga sabi rito mga kapatid,
nang makapaghandog si Kristo. Isa lamang alay para sa mga kasalanan sa lahat ng panahon, mga kapatid ko. No, dapat nagpasalamat tayo. Hindi sapat pa nga ang ating pagpasalamat, ang ating serbisyo sa Panginoon, ang ating paglilingkod sa kanyang kamatayan para tayo mabuhay, mga kapatid. Walang kapantay na halaga ng sakripisyo, ang sakripisyong ginawa ni Kristo para sa atin, mga kapatid. Okay? Unang Korinto Kapitulo 15, versikulo 3. Sabi dito, sapagkat ibinigay ko sa inyo una sa lahat ang akin namang tinanggap na si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan ayon sa mga kasulatan. Ayon po kay Apostol Pablo, mga kapatid, ay si Kristo ay namatay dahil sa ating mga kasalanan. O bakit namatay si Jesus? Namatay siya dahil sa kasalanan mo at kasalanan ko. Ngayon, hindi dapat ang Panginoong Jesus ang mamatay. Tayo dapat mamatay, pero siya ang namatay para sa atin. Hindi baga tayo magpasalamat, hindi baga tayo magpuri sa Kanya, dapat nga walang hanggang pasasalamat ang iaalay at ihahandog natin sa Diyos. Kaya nga, yung ating paglilingkod sa Diyos, hindi pa sapat yan. Ngayon, yung paglilingkod mo, pakingkoy-kengkoy pa. Yung paglilingkod, hahaluan mo pa ng ibang mga bisyo bago ka pumasok sa kapilya, magbuhot-buhot o sa sigarilyo ba? At yung mga tinatawag nating mga lasinggiro, no? Iinom muna, tapos papasok sa kapilya. Tapos magpipraise the Lord. Mga kapatid, o di ba ga? Yung ating paglilingkod sa Diyos, hindi sapat, mga kapatid. Kaya nga, sabi ng unang Juan, inibig natin ang Diyos dahil siya ang unang umibig sa atin. Di ba ga, mga kapatid? No? Ikalawang Korinto 5:15, mayroong nakasulat na ganito. At siya'y namatay dahil sa lahat upang ang nangabubuhay ay huwag nang mabuhay pa sa kanilang sarili, kundi doon sa namatay dahil sa kanila at muling nabuhay. Di ba ga? Kapag ikay tinubos na ni Kristo dahil sa kanyang kamatayan, sabi dito, dapat hindi ka na nabubuhay sa iyong sarili. Nabuhay ka na doon sa ating Panginoong Hesus. Parang si Apostol Pablo, 2:20 ng Galacia, mga kapatid. Hindi na ako ang nabubuhay sa aking sarili, kundi ang Kristo, mga kapatid. Dapat ganun, mga kapatid ko. Ang problema, binabanatan pa ang Panginoong Hesus. Bakit siya namatay? Nako, mga kapatid. Tapos pagdating ng ating Panginoong Hesus, sasabihin sa 25:9 ng Isayas, narito ito'y ating Diyos. Sabi ng mga maghihintay, di ba? Ito'y ating Diyos, ililigtas niya tayo, magalak tayo sa kanyang pagliligtas. Makikipagdebate pa, sasabihin, hindi Diyos yan, tao yan. Ililigtas na lang ng Panginoon, makikipagdebate pa, mga kapatid. Roma, Kapitulo 5, versikulo 8. Sabi dito, mga kapatid, datapwat ipinagtatagubili ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin, na nang tayo'y mga makasalanan pa, si Kristo ay namatay dahil sa atin. Ang tanong nila, bakit si Jesus namatay? Dahil sa kasalanan mo at dahil sa kasalanan ko. Mga kapatid, we are justified by faith, mga kapatid, sa pamamagitan ng ating pananampalataya sa ating Panginoon. Okay? And then, argument number 4, mga kapatid. Sabi diyan, ang tunay na Diyos ay walang kinikilalang Diyos. Ayan. Ang kanilang argumento ay ang tunay na Diyos, walang kinikilalang Diyos. Si Jesus may dinidiyos. Ayan. Mga kapatid, no? Ang tunay na Diyos ay walang kinikilalang Diyos. Tapos ang Jesus may dinidiyos. Sumakatuwid, hindi Diyos. Yan ang kanilang argumento. Ang kanila pong basis, mga kapatid, sa Isaiah 44:8. Sabi ganito, huwag kayong mga takot o magsipang ngilabot man. Hindi ko baga ipinahayag sa iyo ng una at ipinakilala at kayo ang aking mga saksi. May Diyos baga liban sa akin? Oo, walang malaking bato. Ako'y walang nakikilalang iba. Ayan, yun ang kanilang argumento, mga kapatid. Wala niyang kinikilalang Diyos, mga kapatid, no? Si Kristo may dinidiyos.
Marcos 15:34. Basa, sabi diyan sa baba. At ng oras na ikasiyam ay sumigaw si Jesus ng malakas na tinig, Eloi, Eloi, lama sabachthani, na kung liliwanagin ay Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan? So sa makatuwidan niya, si Jesus ay hindi Diyos dahil meron siyang dinidiyos. Mukhang mali. Pag may tinawag bang Diyos, hindi na Diyos yung tumawag. Pag tatawagin ko bang tao ang kapwa ko, hindi na ba ako tao? Aso na ba ako? Yun bang argumento na yun, mga kapatid? Mukhang may mali. Maling-mali na argumento. Bakit? Alam nyo ba, yung context dito sa Isaiah 44, mga kapatid, bago makarating ng 8, meron munang 6, mga kapatid. Meron munang 6. Ito ang nakasulat sa versikulo 6, mga kapatid. Ito. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Hari ng Israel at ng kanyang manunubos na Panginoon ng mga hukbo. Ako ang una at ako ang huli, at liban sa akin ay walang Diyos. Sino yung Diyos na nagpapakilala na sabi niya walang Diyos liban sa kanya? Siya yung Diyos na una at huli. Teka, yung Diyos na una at huli sa Isaias, sino yun ayon sa Apokalipsis? Okay? Sino yon? Apokalipsis 1:8. Mga kapatid, bago mag 1:8, meron din namang, hindi ko yata nailagay yung talata. Alright? At dito, no? Sa Apokalipsis, mga kapatid, bago, ibalik mo na sa akin. Dito sa Apokalipsis, babasahin na lang natin, no? Dahil sa kakamadali at kalakas ng ulan, hindi na ilagay. No? Sabi rito, mga kapatid, tingnan ninyo, verse 7, tingnan ninyo siya ay dumarating na nasa mga ulap at makikita siya ng bawat mata at ng mga umulo sa kanya at lahat ng mga lipi sa lupa ay tatangis dahil sa kanya. Verse 8, sabi dito, ako ang Alpha at ang Omega, sabi ng Panginoong Diyos na siya ngayon at ang nakaraan at ang darating at ang makapangyarihan sa lahat. Nakita ninyo mga minamahal na mga kapatid, dito sa Apokalipsis merong Alpha at Omega, una't huli mga kapatid. And then, pagdating dito mga kapatid sa versikulo 17 at 18, Apokalipsis 1:17 at 18, pakinggan ninyo. Nang siya ay aking makita, sabi ni Juan, ako'y parang patay na bumagsak sa kanyang paanan. Ngunit ipinatong niya sa akin ang kanyang kanang kamay na sinasabi, huwag kang matakot. Ako ang una at ang huli. Pansinin niyo mga kapatid, yung nasa Isaiah 44:6, una at huli ang nagpakilala. Pagdating dito, mga kapatid sa Apokalipsis, yung una at huli nagpakilala, ang ating Panginoong Hesus, mga kapatid. And sa verse 18, at ang nabubuhay, ako'y namatay at tingnan mo, ako'y nabubuhay magpakailanman at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades, mga kapatid. So nakikita natin mga kapatid ko, yung una't huli rito mga kapatid, walang iba ang ating Panginoong Jesucristo. Idagdag pa natin yung Apokalipsis 22:13, mga kapatid ko, na ang nakalagay, ako ang Alpha at Omega, una at huli, simula at wakas, ang ating Panginoong Jesucristo, mga kapatid ko. Ngayon, yung sinasabi nila, si Jesus ay hindi Diyos dahil merong dinidiyos o may tinatawag na Diyos siya. Yung Ama, mga kapatid. Hindi na ba Diyos kapag may tatawaging Diyos ang isang Diyos? Na co-person niya, mga kapatid? Na co-equal niya, mga kapatid? Pakinggan ninyo. Tingnan ninyo kung tama yung argumento nila pag sinabi nilang hindi na Diyos si Jesus dahil tinawag ng Diyos ang Ama. Ipapaano kung ang Ama tinawag na Diyos ang Anak, hindi na rin ba Diyos ang Anak o ang Ama? O pakinggan ninyo. Hebreo Kapitulo 1, versikulo 8, salita ng buhay. Sabi diyan, salita ng buhay, Hebreo 1:8. Subalit tungkol sa anak, ay ito ang sinabi ng Diyos.
Ano ang sinabi ng Diyos sa kanyang anak? Ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Ano ang sabi mga kapatid? Sino ang nagsalita? Ang Diyos, yung Ama. Anong sabi niya sa kanyang anak? Ang iyong trono, O Diyos, ay mamamalagi magpakailanman. Ang setro ng iyong kaharian ay setro ng kabanalan. Ibig masabihin, hindi na Diyos ang Ama dahil tinawag niyang Diyos ang kanyang anak. Aba, mukhang mali ang kanilang argumento dyan. Mukhang mali ang kanilang tinatawag na lohika, mga kapatid. Ngayon, sasabihin nila, ay mali yung salin na yan. Dapat Diyos ay iyong trono. No? Mali. Lalong naging mali. Bakit? Kailan ba naging Diyos yung trono? Parang sasabihin nila si Pedro ay naparito sa kalabaw. Uy, si Pedro na rin yung kalabaw? Mali. Maling-mali mga kapatid. Ang sabi dito ng Diyos sa kanyang anak, ang iyong trono, O Diyos. Ito pa, versikulo 10 mga kapatid. Sabi dito sa versikulo 10, wika pa ng Diyos, Panginoon, ikaw ang naglagay ng saligan ng lupa sa pasimula, at ang mga kamay mo ang lumalang sa kalangitan. Ayan. Dito mga kapatid, ipinakikita na yung Diyos, yung Ama, tinawag din na Lord, Panginoon. Kinutian doon sa Psalms 102, mga kapatid. No? Kinutian, verses 25 to 27. Kinutian na at yung Panginoon doon, yun yung tetragrammaton na Yod, He, Waw, Hey, na Yahweh, mga minamahal na mga kapatid, at ang tawag ng Diyos sa kanyang anak. Diyos at Panginoon, mga kapatid. Hindi ibig sabihin na pag kami tinawag kang Diyos, hindi ka na Diyos. Para ako, pagtatawagin ko yung kapwa ko tao na tao, hindi na ba ako tao? Mali, mga minamahal na mga kapatid. Okay? So dyan, hindi pa rin pumasa yung kanilang argumento. No? Siguro mga 3 series ito, 3 part ito mga kapatid. Depende sa layo o haba ng kanila pong, ng ating pagtatalakay dito. And last argument na kanila pong pinangahawakan. Number 5, sa gabing ito lang, no? Ang Ama ang tunay na Diyos. Ayan, ang Ama ang tunay na Diyos. So kung ang Ama ay tunay na Diyos, hindi na Diyos ang anak. Ayan, no? Ayon sa Juan 17:3, sabi rito. Sabi diyan, at ito ang buhay na walang hanggan, na ikaw ay makilala nila na iisang Diyos na tunay at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Sabi nila dyan, ang Ama ang tunay na Diyos, so si Kristo hindi Diyos. Kung ang Ama ay tunay na Diyos, si Kristo, ano siya? Anak ng Diyos. Ayan. Ayan, nandyan yan sa Matthew 16:16. Ikaw ang Kristo, ang anak ng Diyos na buhay. Ngayon, kung si Kristo anak ng Diyos na tunay, kung ang Ama ay tunay na Diyos, ang anak, ano siya? Ang sagot ng aking nakadebate ay, anak ng Diyos. Anak ka siya ng Diyos. Ano siya pag anak ng Diyos? Peking Diyos o tunay na Diyos? Ay, basta anak siya ng Diyos. Tinanong ko siya, Raymond. Raymond ba yung pangalan ng nakadebate natin? No. Yung, ikaw ba mayroon kayong anak ng iyong asawa? Aba, mayroon. Yung bang anak nyo, tao o hayop? Ang sagot niya, aba, tao. Itong si Kristo na anak ng Diyos na Ama, ito bang anak na si Kristo, tunay na Diyos o tunay na o hindi? Basta anak siya ng Diyos. Yun ang sagot mga kapatid. Hindi makasagot. Bakit? Kasi doon pa lang sa example ko, kung ikaw ba mayroong anak, meron. Yung bang anak mo, tao o hindi? Ay, of course, tao. Bakit tao? Kasi ikaw at ang iyong asawa ay tao. Alangan naman, ikaw na ama o ikaw na tatay, tao, nanay, tao. Ang ipinanganak mo, pusa. Kakaiba naman, mga kapatid. O, di ba ga? So, yung Ama na tunay na Diyos, kung si tunay na Diyos, ang anak na si Kristo, tunay na Diyos, mga kapatid. Yun ang napakagandang argumento. At doon sa 17:3 na kanilang ginagamit, mga kapatid,
Ito ang buhay na walang hanggan. Ikaw, Ama, ay makilala ng tunay na Diyos. At merong high na conjunction na siyang isinugo mo sa makatuwid bagay sa Jesucristo. Hindi naman sinabi dyan sa 17:3, mga kapatid, na si Jesus ay hindi Diyos. Nung sabihin niyang na at ikaw ay makilala na isang Diyos na tunay at ako ay hindi tunay. Walang ganon, sabi ni Kristo, at siyang iyong sinugo sa makatuwid bagay si Jesucristo. Argumento nila, wala kasing mabasa sa Biblia na si Jesus ay tunay na Diyos o true God o real God. Wala bagang mababasa, mga kapatid. Alam po ninyo, sa daming version na kanilang ginagamit sa kanilang programa, hindi lang nila mabuksan, mga kapatid. Hindi lang nila mabuksan. Alam niyo bakit pag nabuksan? Mamulat ang mata ng kanilang miyembro sa katotohanan. Kaya pala hindi pinababasa, hindi pinabubuklat. Bakit? Kasi pag binuklat, mamulat sa katotohanang matagal nang nakalihim, mga kapatid. Dito po sa Pilipos, Kapitulo 2, versikulo 6 hanggang 7 sa Contemporary English Version. Ganito ang ating mababasa. Sabi diyan, Christ was truly God. Ano sabi diyan? Christ was truly God, but he did not try to remain equal with God. Instead, he gave up everything and became a slave when he became like one of us, mga kapatid. Nakita ninyo, ang Panginoong Hesus, si Kristo, tunay na Diyos, pero hindi siya nanatiling kapantay ng Diyos. Instead, he gave up everything. O di ba nga? Kasi kung hindi niya i-give up everything, lalo na yung kanyang glory of brightness, mga kapatid. Excuse me. Hindi siya makikita, mga kapatid. Mamamatay ang tao. So dito pinakikita, ang Panginoong Hesus tunay na Diyos. Kung ang Ama ay tunay na Diyos, ang Anak ay tunay na Diyos, mga kapatid. Ito pa, God's Word, 1 John 5:20. Sabi diyan, we know that the Son of God has come and has given us understanding so that we know the real God. We are in the one who is real, His Son, Jesus Christ. Saan niya? His Son, Jesus Christ. This Jesus Christ is the real God and eternal life, mga kapatid. Dito ipinakikita, mga minamahal na mga kapatid, this Jesus Christ is the real God and eternal life. Therefore, we can find that eternal life only in Jesus Christ. Because He is a true God. He is the true God, mga kapatid. No? Si tunay na Diyos. Sasabihin nila sa kanila pong argumento. Sa unang Juan 5:20, ang Ama ang tunay na Diyos, hindi si Jesus. Itutulan mo ito. Ang sabi ng version na ito na God's Word, this Jesus Christ is the real God and eternal life. Hanapan nyo ako ng version na ang nakalagay sa dulo, the Father is the real God and eternal life. Wala. Ang nakalagay, this Jesus Christ is the real God and eternal life. Mga kapatid. And last verse, siguro ito, nating babasahin. John 1:18, Contemporary English Version. Sabi dito, John 1:18, Contemporary English Version. Sabi ganito, no one has ever seen God, the only Son, who is truly God and is closest to the Father, has shown us what God is like, mga kapatid. So dito pinakikita, wala anyang sino mang nakakita sa Diyos. Wala talaga. Sa Ama. Ang tanging anak na tunay na Diyos at napakalapit o meron siyang closest to the Father, siyang nagpakita kung anong klase ang Diyos, mga kapatid. O dito, ipinakikita sa atin na ang tunay na Diyos, hindi como, mga kapatid, ang Ama ay Diyos, ang anak hindi na Diyos, Diyos din. Kaya nga, ang tunay na Diyos, iisa, Ama, Anak, at Espiritu Santo. Yun ay tatlong persona, mga kapatid. Kaya, doon sa kanilang argumento nating ating chinek, 5 arguments nila, ay nakita natin wala silang matibay na pundasyon sa pananampalataya. Ulitin natin, hindi natin tinututulan ang Panginoong Hesus ay tao. Tanggap din natin at nasa doktrina, nasa Biblia yun.
At naniniwala tayo si Jesus ay tao, si Jesus ay Diyos. Ang kanilang hindi pinaniwalaan, si Jesus ay Diyos. Ang paniniwala nila, si Jesus ay hindi Diyos. Wala akong nabasa sa Biblia kahit kailan na sinasabing si Jesus ay hindi Diyos. Walang ganon. Ang ating tagapagligtas, Titus 2:13, our great God and Savior, Lord Jesus Christ, mga kapatid. No? Yan ang ating tagapagligtas na inasam-asam natin. Great God and Savior, Jesus Christ, mga kapatid. Hanggang dyan lang po muna ang ating pag-aaral.